Sa lugar para pakansin, your minutes ko rin. De Leon, llega rito. De Leon. Dito ka, pull chair. Ay, happy holidays. Gusto ko yung sombrero mo. Para kang si Palos. Batang 80s talaga to. Anyway, thank you, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant, no, sa Arten. Ako naman nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of Precinct 1 na hindi pa sumusuko. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Although paano na sila, no? Paunti ng paunti. No? But whether isa, dalawa, tatlo, apat, isang dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila, and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang insidente na naman. Siguro kala niya kahit hating gabi, pwede siyang makalusot. Ito yung mga tulongges na to. Yan. Sige. Ayan. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen, no, na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisin. Ayan. Kala nyo taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang niya ka. Konyatang kita Taga-Hapilan ka nakatira. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? At Mark Loren Montibon Layug. Parehong taga 105, Aroma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild Wild West ang Arten. 2003, di 22 anyos ka. Brad, 22 ka. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Katol? Kasi nakakasira ng ulo yung katol. Hindi mo naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others were already charged now. They were charged before the prosecutor's office. But
let me take this opportunity, no? Meron akong isang naiisip at naiisip din to ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako, magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ako, pag ang taxi driver hino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight trying to get attention or help. No? Marami nang huli dyan sa atin nung bata ko. Kasi katakot-takot ang hold upan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. No? Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man, no? Sino man na nagmamaneho ng mga sakyan traversing R10. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun around the clock, no? Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo ng to call the attention of everyone, no? Kumbaga, tulong-tulong tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kaming Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung uno, yung mobile din, ando doon. So kung po pwede, plus again, kung kayo may nabibidyohan, padala nyo kagad sa amin, itag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Na mga trackers, huwag kayo matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending these people. Baka naman kung po pwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang maging complainant. Total kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikipit balikat. Hindi natin ito mariresolba. While it is true that we will not stop until they stop. No? But hindi mo kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din tong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng mayor sa Maynila. Baka kala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Tolongges, huwag nyo nang subukin. Talagang hihimas kayo ng rehas dito sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, hello, PLDT? Para, puninaria oro ata yan Sa iyo yata yan Walang yakapat Ulitin ko, nananawagan ako sa mga Tolongges, sa mga pusakal, huwag na kayong sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang makatatawid o makadadaan. And that is our commitment to the people of Manila and to those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sir, sige isa niyo. Yeah.
Hi, sir, sa Imaratan, GMA7. Sure. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also, sir, if you could get a soundbite, gaano po ba kalatanan yung mga insidente ng jumper boys o gadang boys nga po dyan sa Mendocas Boulevard? Yung Arten Boulevard. No? Nung nagdaang panahon, nasinalo pa nga yan eh. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past admin. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang Wild West. Now, despite of panakanakang insidente, hindi naman kami titigil na sila'y papanagutin sa mata ng batas. Until magtinuan yung mga tolongges na gustong sumubok sa Arten. Sa susunod niyan, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, wag niyong ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanilang trabaho. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano yun? Rule na alam ko. Ano yun eh? Yung, kwento mo nga, dali. Yung roll. Ito yung video. Kung nga pala, pwede nyo ba i-share sa kanila yung video for their official, EJ, padala nyo sila lahat. Ma'am, nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yung ma'am eh. So, yung isang nakita doon, Ito. tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may Yun. Yun. Magkano man nabenta? 200. Kapalit, hoyo. Pero, kung naibenta niya 200, sa may-ari ng negosyo, at sa tahinante, na kawawa naman, at saka driver, kakargo sa kanila yon for 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Pero di sa mga may-ari ng negosyo, at yung pahinante driver na mananagot. You were raising your hand? Yes. Luisito Santos from Digital Authority. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli na rin sila doon sa road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon pa rin sila sa road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background dito ang dalawang suspect nito? Dahil ano mga tinatur dito o mga first timer lang dito sa Mendocas Boulevard? Good question. Based on our records, ito yung mga tinuturo dun sa Barangay 105 ng mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na huli, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pakikipagtulungan ng mga tao sa mundo, especially dyan sa road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pumapwesto dyan sa road 10, kaya nahuli na natin ang pulisan. Okay. Thank you po, Colonel. Any questions? Ano ba? Okay na? Wala na? Okay na, boss. Palos. Pat. Gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Hindi naman ikaw. Kasi kanya grupo yan eh. Bawat barangay ng mga kabatch nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Sa tingin nyo, tumitila pa rin ang ganyan. Hindi pa rin kunwari, dalawa kayo, napitas kayo eh. Papalamig, susunod,
sakit ng ulo ni Station Commander, meron pa ba mga tropa to? Honest lang, para magsabihan ng Ano po ba ako sa akin na meron pa? Hindi, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po eh. Oh, Wala na po. di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan nyo sa tropa nyo? Nandun po sila lahat sa presinto ko nila. Ayan, ayan ang isa. Nagkita-kita kayo sa Hoyo. Eh, at least magbabarkada sila. Basta ano po sa bandang Permanent tsaka Kaparan nila. Hindi, katuparan, ano yun? 101. 101. Wala namin tropa po. Hindi nyo tropa. Hindi po anong side ng po. So, napupuno na yun, ano? Hindi ba kayo nanlalaban sa pulis? Ha? Hindi naman. Ako, maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Oh, kung nagkataon talaga, hindi, ang babata, nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon, makikita-kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Kala nyo, holiday sige, subok lang kayo. Call. Yes, please. Pwede mo. Sir, dun sa atin po mga suspect. Go ahead. Bilang karapatan niyo po Yan. paliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Yung manang po nagbabahan kasi wala akong pangkain. Galing po kasi ang nabotas dito ng trabaho. Doon taon ko ako nang wala naman yung video. Ngayon lang ginawa. Opo. Kuya, okay. Dinaya ko lang yung sa kanila yun. Sa amin nila po, dinaya ko lang po. Kasi may family problem ako sa amin dyan. Ngayon lang ginawa. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan yung alam mo yung ayaan, halika, tira, damay-damay na. Tira tayo, biyahe na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin dyan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halika, biyahe tayo. Yun yun, akit na sa estribo, dadala ng Tres Cantos, 29, mamimerwisyon ng kapwa pobre. Ganyan yan barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang po. Sure. Mayor, magandang hapon po. Kanina lang po nagpuna yung Facebook live na galit na galit. Parang hindi yung maze ko yung nakita namin kanina. Parang meron kayong inspection isang